Hello, welcome po ulit sa ating series study dito sa Book of Mark. Ayan. Again, salamat po sa lahat ng mga nagpa-follow, bibigay ng positive, encouraging comment sa YouTube, sa Facebook. Salamat po sa inyo. At salamat din po sa mga newly subscribers ng ating channel. Salamat po. We appreciate every one of you. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, we hope you will also join ang channel na ito by subscribing and also for like. Pwede pong malike ang video natin para ma-get natin ang attention ng YouTube or ng Facebook. Ano po? Salamat po. Sige, nawa ay nasa mabuting kalagayan kayo as you are joining us dito sa part 7 ng ating series ng pag-aaral sa Book of Mark. Sige, we will pick up po dito sa verse, let me see, 32 ng chapter 1, verse 32. Let me read. At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon-possessed. And the whole city was gathered together at the door. Then he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he did not allow the demons to speak because they knew him. Yan, tingnan muna po natin yon kung aabot tayo ng 20 minutes. Therefore, this will be our segment this time. Now, remember, 2 segments before this one, ang ating Panginoong Jesus, together with His newly recruited disciples, Simon, Andrew, James, and John, ay pumasok po sila sa sinagoga. At doon na nga, nagturo ang ating Panginoon at pinalayas niya yung unclean spirit dito sa, let me see, dito sa isang tao. At na-amaze nga, na-astonish ang mga tao sa kanyang pagtuturo. At ngayon, pumunta sila, lumabas sila sa synagogue. The same day po ito, pumunta kina Peter at it so happened na may fever ang kanyang mother-in-law, si Peter, at hinil niya at nag-serve siya sa kanila. And basically, every point of that ay meron po tayong in-offer na proposition ano po sa life lesson sa atin, ang mga senses na iyon. Actually, sa mga bago pong mga nagtuturo ng Biblia, it is a rule of thumb po na pag i-share natin yung Bible in this setting, ay always ang ating pong dinidiscover kung ano po ang paano related sa atin yung isang sense at paano natin mabigyan ng guide, paano natin mabigyan ng proposition ang sense from the Bible. Hindi po Bible College, kasi nung nagtuturo po ako sa Bible College, ay hindi po mga life application ang pinag-uusapan, kundi knowledge. They have to be knowledgeable about the scriptures. They have to know yung root word, they have to know kung ano yung specific fact or data na given nowadays and everything. Pero walang life lesson. Now, pagdating po sa setting ng Bible study o nagpipreach ka sa church, ang dinidiscover natin yung life lesson para mabigyan ng guidance ang mga tao. Dahil ang Bible, hindi po isinulat, ika nga nung isang theologian, na para tayo maging matalino. Ang Bible ay isinulat para magkaroon tayo ng transformed lives. Ayan. Para nababago ang ating buhay. Hindi po yung para nagiging matalino tayo.
minsan doon nagpa-fail yung mga baguhan sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kaya kung you happen to watch this video at kayo nagsisimula sa ministry, that is a good rule of thumb po. You don't have to cover so much materials, basta meron po tayong naibahagi na some kind of a guidance sa ating mga audience. Ayun. Kaya we did that, di po ba? Basically, kung mapapansin ninyo, every segment, ay that's what we are trying to do dito sa ating pag-aaral na ito. Ayan. So, the same day pa rin, pero sa mga Hudyo kasi, how they, kumbaga, yung divide the days ay from sunset to sunset. Kaya pag sunset na, mag-iibang araw na. Yung Sabado, nandun sila sa synagogue, nakarating kina Peter. Pagdating ng evening, ibang araw na po yon. Hindi tulad sa atin, pag midnight, dun nag-iiba yung araw. Di po ba? From Monday to Tuesday or from Sunday to Monday, magganon. So meaning, Sunday na ito, yung at evening. Kaya makikita natin, ang ating Panginoong Yeshua, ay He Himself ay dito niya ibinuhos yung pagtrabaho niya o pag-heal niya sa mga tao nung mag-sunset na, meaning another day na. Dahil nga they practice yung Sabbath, na ang Sabbath ay they considered it as a holiday at as much as possible, you don't do so much work. Ano po? Ayun. So, ang sabi, at evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon possessed. And the whole city was gathered together at the door. Parang pagkarami-raming tao, ano po, the whole city. Well, tingnan natin yung, siyempre, yung context noon, ang isang community, hindi naman ganun karami yung mga tao. At saka hindi naman every household ay may karamdaman. Di po ba? May demon possess. Kumbaga, yun lang may mga karamdaman, mga demon possess, yun ang dinala sa Panginoon. Basically, ang lahat ng mga may issue sa buong community o sa dito sinabing the whole city. So, let's see kung anong makukuha natin doon. Well, number one, dito na nagsisimula ang ministry ng ating Panginoong Jesus. Yes? Nagsisimula ang ministry niya. So therefore, parang it is the moment nung una tayong nakakilala sa Panginoon. Yan. Nung una tayong nakakilala sa Panginoon, ay unti-unti ang lahat ng mga, kumbaga yung flaws natin, yung mga pananalita natin na hindi maganda, pag-iisip natin na hindi maganda, mga kilos natin na hindi maganda, all yan all, di ba? Yan ay nilalapit natin sa Panginoon. Ilalapit natin sa Panginoon, meron at meron siyang magagawa. I believe in the 80s, meron pong isang napakalaking billboard, even dyan sa Pilipinas. Ang sabi niya ay, Jesus is the answer. Sabi niya, Jesus is the answer. Kaya kung ano man po yung we think that we are lacking, we think that something in us na hindi tama, Jesus is the answer. Kumbaga, ilapit natin sa Kanya. Well, yung requisite po dyan ay yung dapat tayo may personal relationship sa Kanya. Once we enter, like I said, ang ating Panginoon, nag-start na yung ministry niya, there has to be a start din sa buhay natin. Kumbaga, hindi yung nilalapit lang natin yung mga problema natin, nilalapit natin yung karamdaman natin sa Panginoon, na all along ay wala tayong interest na to continue sa some kind of a relationship sa Kanya. No? Mas maganda po yung mag-start tayo that we recognize Him, that He is our Savior, that we will abide and be subject, na Siya'y maging Panginoon natin sa buong buhay natin.
And then yung lahat ng mga hindi maganda sa ating pagkatao, pag-uugali, pananalita, pag-iisip, pwede po nating ilapit sa Kanya. Ayun, pwede nating ilapit lahat yan sa Kanya. At ang ating Panginoong Hesus, meron po siyang magagawa. He can do something about it. He can change it from bad to good, worse to better, or worse to best, something like that. At that is our Lord and Savior Jesus Christ. Ano po? Yun ang pwede nating kunin dito. Kasi nagsimula na siyang ma-introduce sa picture eh. Nagsimula na yung kanyang ministry. Therefore, inilapit na sa kanya lahat ng may different kinds of diseases, inilapit sa kanya. Pati na yung mga demon possessed. Parang nagfiesta ang mga demons. Nagfiesta ang mga unclean spirits nung wala pa sa picture ang ating Panginoong Jesus. Pero ngayon nandito na siya, little by little, ngayon ay nakakast out na sila. Parang bago tayo nakakilala sa ating Panginoon, all kinds of spirits, all kinds of bad vices, all kinds of bad habits, ika nga, ay nagpipiesta sa buhay natin. Pero the moment na tayo nakakilala sa ating Panginoon, ayun na yan. Little by little, one after the other, ay pwede nang makast out ng ating Panginoon. At tayo maging, anong tawag dito, lubusan na ma-empty tayo ng lahat ng hindi magandang bagay sa ating buhay or sa ating puso. Yes? Continue po. 34, dito makikita natin. Then he healed many who were sick with various diseases. He healed many who were sick with various diseases. Of course, hindi po nagamit yung all, pero yung many lumapit, many yung na-heal, ano po. Wala naman specific na bakit hindi niya hinil yung isang specific na condition. Many, ibig sabihin yung napakarami yung nahil niya. Alright. And cast out many demons. E yun na yun. Yung mga kakulangan, at saka yung sobra, inalis niya. Kung ba yung mga dadagdag, inalis niya. Bawas, kasi pag may sakit ka, bawas ka eh. Hindi ka full, hindi ka whole. You are lacking. May condition ka. Pupunuin ng Panginoon niya. Yung sobra ka naman, tatapyasin yan, aalisin din sa buhay natin. Sometimes yung mga unnecessary things sa buhay natin ay nandyan. At nagiging pabigat or nagiging alipin tayo sa mga bagay na aalisin ng Panginoon yan. Only if ilalapit natin ito sa Kanya. Ayun. Siguro meron pa po tayong isang last na lesson dito. And sabi niya, He did not allow the demons to speak because they knew Him. Ito po napakagandang model ng ating Panginoon. Sa kanyang mga ginagawa, kailangan malaman ng mga tao ang kanyang ministry. Well, pwede. Pero ang mga demons, they keep on saying, "You are the Holy One of God." Ayan, na-proclaim in not hindi maayos na or hindi magandang kaparaanan. Kaya mga demons, hindi niya hinahayaan magsalita sila. Basta siya gumagalaw, ginagawa niya yung mission niya in coming here sa earthly ministry, pero yung pagpapalaganap, kasikatan ng kanyang pangalan, hindi na po kailangan. Ito po ay basically, makikita natin yung opposite ng approach ng maraming mga ministry na hindi nila alam paano nila i-broadcast, lalo na pag meron silang nagawang healing or kung meron silang ginagawang kababalaghan ay gusto nila i-announce nila para mas maraming taong maiipon nila, mas maraming perang darating, etc. Ano po? Pero sa Panginoon, hindi. The opposite po. Now, perhaps hindi po tayo nasa ganun na kalaking ministry.
Perhaps hindi po tayo pastor or some kind of perhaps tayo isang ordinaryong Kristiyano. Ito po, pag meron tayong ginagawa, alam natin. Kung alam natin na yun mismo ang pinapagawa ng Panginoong Diyos sa atin, we don't need to tell many people. We don't need to broadcast. We don't need to make sure alam ng mga tao yung ginawa natin. Darating po yung tamang paraan, tamang panahon pala. Excuse me. Darating yung tamang panahon na malalaman yung ginagawa mo. Malalaman yung ginawa mo na napakagandang bagay. Pag yan ay nalaman ng mga tao sa tamang panahon at hindi mo kumbaga manipulate iniobra sa Tagalog yan, yung para lang malaman ng mga tao, wow, it will be so beautiful doon sa timing na yon. Kaya sa atin, gawin lang natin kung ano yung calling, ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin na magagandang bagay, mga bagay na nagbibigay ng tulong, ministry sa ating mga kapwa. Then, let the timing comes na malalaman. Tingnan mo nga ngayon, after 2,000 plus years later, ay nalalaman natin yung ginawa ng Panginoon. Wow! So, anong tawag dito? Isang mga bagay na napakagandang makikita natin na ginawa ng ating Panginoon, pero hindi niya binroadcast during the time nung nandito pa siya. Merong tamang panahon para malaman ng mga tao ang lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa natin. Gawin lang natin from our heart, gawin lang natin kung tayo so sure na yan ang pinapagawa ng ating Panginoong Diyos. After that, leave it alone. Hindi po yung dapat malaman ng lahat, dapat malaman ng tao na tayo ay may ginagawang mabuting bagay. Yan. Sige po, may that, kumbaga, encouragement, may that proposition will help us continue to live ang ating Christian life na aayon sa Scripture at after sa mga kilos at mga kumbaga yung pang-uugali ng ating Panginoong Jesus. Dahil tayo po yung mga Kristiyano, we should be Christ-like kind of people. Little Christs, ika nga. Salamat po. Hanggang dito lang tayo. Until sa next segment, ito po si Pastor Rameses Gamboa. At hanggang susunod, God bless you and Shalom.